Ang Panginoong Hesus ay may sinabi tungkol sa glorification o pagluluwalhati. Bago siya nagdusa at namatay sa krus ay may sinabi siya sa Ama, "Ngayon ay nababagabag ang aking kaluluwa. At ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. Ngunit dahil dito ay dumating ako sa oras na ito. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan." At dumating ang isang tinig mula sa langit. Niluwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. Noong gabi bago siya ipinako sa krus ay sinabi niya sa Ama, "Niluwalhati kita sa lupa sa pagtatapos ko ng gawaing ibinigay mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyong harapan nang kaluwalhati ang aking tinaglay sa harapan mo bago nagkaroon ng sanlibutan." Hiniling niya na siya ay luwalhatiin ng Ama dahil hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Bagamat siya ay nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Ginawa niya ito dahil lubos niyang sinunod ang kalooban ng Ama na ialay ang kanyang sarili na handog para sa ating mga kasalanan. Palibhas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Dahil dito, siya ay binuhay ng Ama mula sa mga patay at iniakyat sa kanyang kanan sa langit. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Hesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ang mga naganap ay may kaugnayan sa atin. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ay muling nabuhay upang tayo rin ay mabuhay. Siya ay niluwalhati ng Ama upang tayo rin ay maluwalhati. Ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya kayo'y naligtas, at tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Ang pagluluwalhati sa atin ay isang proseso na Diyos ang gumagawa, hindi ang ating sarili. Ang katuparan nito ang huling yugto ng ating kaligtasan. Ang sandali kung kailan tayo ay ganap ng mababago upang maging katulad ni Kristo, malaya sa presensya at kapangyarihan ng kasalanan. Tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon gaya ng sa isang salamin, ay nababago sa gayunding larawan, mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ang pagluluwalhati sa atin ay hindi bigla ang pangyayari na magaganap sa wakas ng panahon. Ngunit ito ay nagsisimula na ngayon. Habang nakatuon ang ating paningin sa Panginoong Hesus, patuloy tayong binabago ng Diyos tungo sa lubos na katuparan ng pagluluwalhati niya sa atin. Ang paglago ay mula sa isang antas hanggang sa lalong mataas na kaluwalhatian. Hindi ito magagawa ng tao. Ang Espiritu Santo ang gumagawa ng pagbabagong ito sa ating pagkatao. Mga minamahal, tayo'y mga anak na ng Diyos sa kasalukuyan, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagpapakita ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya
sapagkat makikita natin siya sa kanyang tunay na kalagayan. Bagamat anak na tayo ng Diyos ngayon, ang ating panlabas na anyo at panloob na pakikibaka ay hindi pa lubos na tumutugma sa ating katayuan. May malalim na kaugnayan ang pagkakita natin sa Panginoong Hesus ng malinaw at ang pagiging katulad niya. Ang mismong pagkakita sa Kanya ang lulubos sa ating pagbabago. Ang pagluluwalhati sa atin ay hindi lamang espiritual, ito rin ay pisikal. Kasama sa babaguhin ng Diyos ay ang ating mahihina at namamatay na katawan upang maging katulad ng maluwalhating katawan ni Kristo. Sa langit ang ating tunay na bayan, doon magmumula ang tagapagligtas na ating hinihintay, ang Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating mahihina at may kamatayang katawan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang maluwalhating katawan. Ang ating katawan ay magiging katulad sa katawan ni Kristo noong siya ay nabuhay na maguli. Pisikal, ngunit immortal at hindi na mamamatay. Tinitiyak sa atin na ang mga ito ay mangyayari. Dahil sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kanya namang tinawag, at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang ganap, at ang mga itinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya.